Amen! So, I know ang lahat po ay na-bless. Hallelujah. So, God is good. And all the time. So, bago po ang lahat, babasahin ko muna ang verse ng John, verse 1, verse 1. Yes. So, ang sabi po dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Amen. So, let us prepare our spiritual ears, and let's welcome our speaker for today, Pastora Cecilia Ortiz, to deliver us the Word of God for today. Amen. Praise God. Hallelujah. I thank God for today's, for the privilege that I am with you today as a messenger for God's glory and honor. No, it's a blessing to serve God. Amen. So before po tayo pumunta sa ating topic this morning, let's bow down our head first. Hallelujah, hallelujah. Praise your holy name, O God. Glorify your name. We magnify your name, O God, and we lift up your name on high, O Lord. And I thank you, Father, for today, Panginoon, for this privilege, Panginoon, for the message that you are going to deliver for today, Panginoon. I pray, O God, that you will be the one, be the speaker of this message, Panginoon. Gamitin mo lamang akong instrumento, Lord. Just use me as an instrument that you may be lifted up, you may be glorified in the presence of your people today, Panginoon. Kaya, Lord, bless your holy name, O God. And I pray, O God, that you will bless your people as they are going to listen your words for this morning, God. I pray, O God, that you will open their spiritual hearts, that this message may be a rebuke, correction, a teaching. I pray, O God, that your people will receive this message with an open heart, and they will receive the message with gladness, Panginoon. Kaya, Lord, I entrust unto you everything, Panginoon. I believe, Lord, that all your words, all your message has power to change lives. And Lord, praise your holy name, God. Be glorified. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. So the topic that I'm going to share with you can be found in the book of Haggai. The book of Haggai. Haggai, very familiar na po sa atin, no? And the book of Haggai. Haggai is one of the minor prophet. Minor prophet not because he is in a low position, or he was called a minor prophet because he wrote less. Because in the book of Haggai there are only 2 chapters. And so he belonged to a minor prophet, but his book has a profound meaning. It has a powerful meaning to each and every one of us. Amen? So, sa background, kasi mabasa natin dito, mababasa natin sa chapter 1, verse 1, so it says, in the 2nd year of King Darius, in the 6th month on the 1st day of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying, it's the Lord who speaks to Haggai, no? And thus speaks the Lord of hosts, saying,
These people says the time has not come. The time that the Lord's house should be built. So the time is not yet come that the house of the Lord should be built. And the word of the Lord came to by Haggai, the prophet said, "Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins? Therefore, thus says the Lord, consider your ways." This is the title of our topic for today, consider your ways. So in the background, as I know you are well acquainted, to those who are acquainted with the history of Israel, no? Since the day God brought them out from the land of Egypt, the land of slavery, the land that they have been became slave for 430 years. Yes, and God sent Moses to brought the people of Israel to the land of from the land of Egypt to the promised land. But along the journey, dito makikita yung the Lord was displeased of these people because of their redundant sin, yung paulit-ulit na lang ba? Paulit-ulit na lang yung sin nila na na-displace ang Panginoon na instead na they should arrive in Canaan for only 11 days but it took 40 years na naabot nila ang Canaan because of their stubbornness and yung paulit-ulit na and the most that the Lord despised yung sa mga action niya, it's because of their unfaithfulness. They became unfaithful. They worship other gods aside from the living God. So they worship, so that they doon na-displace, na siyempre sumasama ang loob ng Panginoon. And ganun na lang, paulit-ulit na lang yung ginagawa ng mga Israelites na every time they sin against God, and God will discipline them. And then the time that God will discipline them, they ask forgiveness, they beg for mercy, and then yun, patatawarin naman sila ng Panginoon, and the Lord will bless them. But still, it become redundancy. Paulit-ulit, yung sin nila, yung unfaithfulness nila, yung mga complaints nila, their stubbornness, paulit-ulit na lang. And to the time that, to the point that the kingdom of Israel has been divided because of their unfaithfulness, because they worship other God, what displeased the Lord. And then, ganun na nga, paulit-ulit, and all the kings that lead the Israel became unfaithful. They became wicked in the sight of the Lord because they worship other gods that anger the Lord. No? Since from the time of Solomon, because Solomon became faithful when he was young, but when he became old, he became unfaithful because he followed his wives worship other gods. So that's why the Lord God became displaced, and that's why the kingdom of Israel has been divided into two. So the same thing, paulit-ulit, the same, unfaithful, stubborn, yung complain, to the point that God could no longer tolerate the actions of the Israelites. That's why He disciplined them by exiling them and became captive to the Babylonians. They have been under the captivity of Babylonians for 70 years. No, imagine
they became slaves of the Babylonians, and the land of Jerusalem has been destroyed, has been burned. Even the temple has been destroyed and been burned, and even the devoted things had been taken away, no, by the Babylonians. So they have been exiled for 70 years, and the time came the time that the Babylonians has been conquered by the Persians, and it became under the kingship of King Cyrus. And the Lord God touched the heart of Cyrus, and King Cyrus decided to send the Israelites back to their home after 70 years of captivity. Imagine you are under the oppression of other country for 70 years. It's not easy. Yes? It's not easy to be as slaves for other nations. But still God, you can see the love of God, no? The love of God for His people. He never let them suffer for too long. Yung bang ipinadama pa rin niya. Although His people are very stubborn, but doon ipinakita at pinadama pa rin niya ang pagmamahal niya sa kanyang mga tao. So, that's why He touched the heart of King Cyrus, that King Cyrus led the people of Israel go back to their land in Jerusalem. And Haggai was one of the remnant who went back to Jerusalem for a divine purpose. No, and then dito na nga makikita natin, although they have been set free, no, for around 18 years, I think, or 20 years. But nakita dito, the word of the Lord came to Haggai. Nakita dito, the Lord saw the situation that the people of Israel are living in a concrete houses, in a paneled houses, beautiful houses. But His temple remained in ruins. No? So it displays the Lord. That's why the Lord says, consider your ways. At ang sabi, the people said, it's not time yet to build the house of the Lord. So for how many years that they have been set free, they build their houses beautiful, concrete, paneled houses, but yet it's not time yet to build the house of the Lord. Sometimes we are like this. No? We are like this. We have been set free 2,000 years ago. We have been set free from the bondage of sin. We all know that we have been, all of us, full short of the glory of God because of the sin of Adam and Eve. But 2,000 years ago, of what the Lord Jesus did on the cross of Calvary, we have been set free from the bondage of sin. But yet, nakita ng Panginoon na although we have been set free, but still, the temple of God remains in ruin. Amen? Amen. Ganito yon. Maaring you look beautiful, you look pretty, you look healthy, but only God knows that maybe inside of you remains ruin. Amen? Because we all know this is just a physical
physical church. This is a physical temple. But the temple of God is you. Amen. The temple of God is you. Amen. But nakikita ng Panginoon that His temple remained ruined. No? Why? Because although you have been set free for 2,000 years, but maybe you are still entangled in sin. That is the number one. Why the temple of God remains ruined? Because maybe you are still living in sin. Do not be offended, no? I just delivered the message of God because I don't want to share a message for yung parang pang ano lang ba? Yung para pagpaganda ng pandinig, no. I want to deliver the message of what He told me to share. So nakikita ng Panginoon, although you are pretty, you are beautiful, but maybe you are still living in sin. That is why the temple remains ruined. And the number one that God despises is sin. And we all know, especially we are OFWs, napakatalamak sa atin ngayon ang immorality. Very, very talaga dito sa, especially in Lebanon, that this is an open country, immorality ang nag-aano dito. Immorality. Na although may mga asawa tayo sa Pilipinas, pagdating dito, byuda. No? May mga asawa tayo sa Pilipinas, pagdating dito, hiwalay. No? Kaya, minsan pa nga, may mga ano pa nga, magsasabunutan dyan sa baba sa Daura dahil nag-aagawan sa isang lalaki. No? So, talaga. But I do hope that in the people of God, nobody is doing this immorality. And yung living together outside marriage, that is fornication, that is a sin. That is a sin. You are defiling the temple of God because you are the temple of God. How can you live? No, how can the God, a living God, lives in you? That you are defiling this temple. No, paano mag-stay ang Panginoon if this temple, this body has been defiled? No? Amen. So it is sin. It is a sin that caused God to be displaced, that He said, you are living in a paneled houses, but my house remains in ruins. Consider your ways. So consider your ways. Baka maaring hindi namin nakikita, si kapatid mo, hindi nakikita kung anong ginagawa mo, hindi nakikita kung ano ang nasa kalooban mo, pero ang Panginoon nakikita kung anong ginagawa mo. So consider your ways. If you're living that please the Lord or displace the Lord. No, so consider your ways. This is the, kasi mayroon ka, marami talaga, and I do believe, I pray to God that no one is doing immorality in this community. Amen? Because it despises the Lord. Do not defile the temple of God, which is you. Amen? Amen. It is very clear. Sin nagkukos sa pagkaruin ng temple is sin. And the second cause why the Lord has been displeased, kasi yung lack of commitment ba na minsan kasi sasabihin na hindi mo na ako magsimba, saka na lang, lalo na pag especially if you are living in sin, sasabihin mo, di mo na ako magsimba dahil itutuwid ko muna ang buhay ko. May mga rason na ganyan eh. Hindi mo na ako magsimba kasi kailangan mo muna maituwid. No! Hindi mo maitutuwid ang sarili mo na
mag-isa mo lang. You need the help of the living God para ka ma-release sa bondage of sin na yan. No, so wag mong sabihin na saka na. Dahil hindi ka talaga makakalaya sa kasalanan na yan kung hindi mo isurrender sa Panginoon. So, dapat isurrender sa Panginoon. Because He is the only one who can deliver you from that bondage of sin. Kasi minsan ba, para bang you have been entangled with that kind of sin. Lalo na pag sinasabing, mahal ko kasi. Mga ganun kasi. Parang hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. So kaya hindi talaga makakalaya. But actually, kayang makalaya kung isuko mo sa Panginoon, because God cannot move in you if you do not surrender to Him. Kung ano yung sa'yo, yung parang nakakagapo sa'yo. Hindi siya makakakilo sa'yo kung hindi mo surrender sa Kanya. But once that you surrender these things to God, He is freely can move in you and He can change your lives. Amen? Amen. Hallelujah. And isa pang dahilan kung bakit na-displace ang Panginoon, yung lack of commitment nga. Kasi minsan, yun nga, sinasabi, yung malalo na, yung as if that, yung reasonable ba, just justify ourselves, sabihin bang, di muna ako magsimba, kasi mag-part-time muna ako. Total, yung kikitain ko naman, yung 10% mapupunta kay Lord, ibibigay ko kay Lord. Sounds good, but it's not right. It's not right. You are only justifying yourself. Like Saul, no? You remember Saul? What he did during yung instruction ng Panginoon that completely destroying the devoted things, yung sinabi niya i-destroy, walang ititira, tao, hayop, o bata, mamatay, walang ititira sa land of Amorites yata yun, no? Completely destroyed. Pero anong sabi ni Saul? I keep the fat animals to offer to the Lord. Sounds good, but it's not right. Because sabi nga ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than giving tithes. Kung hindi mo naman nasusunod ang Panginoon, ay wala ding kwenta. Mag-tithes ka man na napakalaki, but you are living in disobedience, hindi rin counted yun. No? Hindi counted yun. Because you are living in disobedience. Mayroon din kami kakilala, no? I just don't want to mention the name. Every Sunday, before she was attending the church every Sunday. But now she decided to yung magtinda ng mga pagkain, mga ano-ano lang, ukay-ukay, every Sunday now. Ang reason niya is that nag-evangelize naman siya. Nag-evangelize naman. So, sounds good, but it's not right. Kasi sinabi ng Panginoon sa Hebrews 10:25 do not forsake assembling yourselves to have a fellowship with one another. Do not neglect the fellowship with one another. Dahil sa fellowship, it is very important, lalo na sa ating spiritual life, because if we have been fellowshipping, na-strengthen yung natin yung faith mo, you exhort one another, you encourage one another, and even in the Old Testament, sinasabi din talaga ng Panginoon that hold a special assembly and keep the Sabbath day holy. It means your holiday, be holy. So do not make an excuse na nag-evangelize naman ako, but actually nagtitinda ka. At sasabihin mo, kinikit ang income mo, ang 10% mapupunta naman kay Lord. No, it's not acceptable to the Lord.
ano pa rin kasi, bagsak kasi disobedience eh. And disobedience is an act of rebellion. No? So you rebel against God to the will of God dahil sa mga ginagawa mo na you think to yourself that it's okay because everything is I'm doing for God. No, because my tithes I will give to the Lord, but you are not doing the will of God. No, lalo na yung mga nagpa-part-time, bato-bato sa langit ha. Yung mga nagpa-part-time, actually mayroon din ka talaga sa aming mga member na nagtatrabaho talaga ng Sunday. But although I did not rebuke, but through yung mga preaching message na ano, parang the conviction, no? And she gave her testimony na talagang give up na niya ang magtrabaho ng Sunday kasi she felt empty. She felt guilty. And mula noon, nung mag-testimony siya, talagang binitawan niya yung Sunday niya at every Sunday na siya nag-a-attend sa gawain. Amen? Because nandun yung conviction eh. Nandun, because it's not pleasing to the eyes of the Lord na gamitin mo yung Holy Week, yung Sabbath day niya sa pagtatrabaho. You have 6 days to earn a living. And he asked only for 1 day, no? To worship na magsama-sama natin siyang sambahin. Amen? Amen. So, mayroon pa. Yung isa din sa although, makikita natin dito, yung physical house natin, physical church natin, well decorated, yung mga facilities are nice, but still, wala kang commitment. You are attending your church to benefit from the church, from the ministry, but you don't want to involve yourself to the work of the ministry. Ayaw mong mag-commit. Kasi sasabihin mo, sila na lang muna, total marami naman sila. No, huwag mo i-count yung sila. Ikaw, kung ano ang ambag mo sa gawain ng Panginoon, not sila. Not sila. Because salvation is individual, no? Hindi ka masisip nila. No? Ikaw, ang Panginoon, isa lang individual kang masisip, hindi dahil sa kanila. Na dahil sila ang nag-contribute sa gawain sa Panginoon ay kasama ka sa salvation. Hindi po. Dapat ikaw din magkaroon ka ng commitment sa gawain ng Panginoon. Amen! Amen! That's what the Lord says. Kasi marami, kaya nga sinasabi dito, lalo na yung mga, napapansin ba natin? Lalo na sa mga, yung siyempre, mga disobedience talaga, no? Yung bang they work hard, especially during Sundays, they work hard to earn much money, maybe because they're planning to build something or to buy BMW or whatever. So, they work hard even on Sundays. But, napapansin niyo ba, na the more they earn, the more na kinukulang. Kaya nga sinasabi dito kaya sinasabi nga dito, sabi ng Panginoon, consider your ways. You have sown much and bring in little. You eat, but do not have enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages to put it into a bag with holes. It means, kumikita ka daw, nag-earn kang wages, pero parang inilagay mo lang sa buslo, yung parang butas na pitaka. Why? Wala kang pagpapala ng Panginoon eh. Wala kang pagpapala ng Panginoon because you disobey Him. No, because you ruin His temple. You know why? The book of Haggai emphasizes what and who is
your priority? Ito ang yung sa Book of Haggai eh. Kung sino ang priority mo. Na sometimes, mas inuuna natin ang ating mga sarili and we neglect sa gawain ng Panginoon. What God wants from us. No? Nanineglect na natin ang which is actually the original design sa atin ng Panginoon. His original design for us is to be nasa Genesis yun. Genesis chapter 2, chapter 1:28, no? His design for us is to be fruitful and increase in number. So it doesn't matter na magdami tayong mga boyfriend, ha? No. Kasi ito yung minsan itong verse na ito, no? Itong na to, sa mga palikiro, sinasabi ng, sinabi ng Bible that be fruitful and increase in number. Dami ako ng mga kabit-kabit. No, it's not, hindi yun ibig sabihin, no? So, that is God's original design for His people. To be fruitful and increase in number. Spiritually. No, mag-grow ka spiritually, you will grow into spiritual maturity. No? Ang mag-bear fruit ka, it means na mag-bear fruit ka na although before you are unfruitful, you become fruitful kasi nag-involve ka na sa gawain ng ministry ng Panginoon. Amen. So you become fruitful. You become fruitful. No? Kasi yun ang original design sa atin ng Panginoon, to become fruitful and increase in number. That is His original design for us. Amen? Amen. So, dapat consider your ways. Kung ano man ang ginagawa natin, ito ba, is it pleasing to the Lord or displease the Lord? So, we must consider ourselves. Do not be upset with me. I just sharing the Word of God. Kaya, kung sakaling may mga ginagawa pa tayo na hindi kalugod-lugod sa mata ng Panginoon, surrender natin po sa Panginoon yan. Kung nahiya ka man magsabi kay kapatid, si Lord. Sabi nga ni Lord, if you confess your sin, He's faithful and just to forgive your sin and cleanse us from all unrighteousness. Asking forgiveness with repentance, of course. Hindi yung aslan na tulad ba ng ginagawa ng mga Israelites na become unfaithful, Lord, please save us. Tapos patatawarin naman sila ng Panginoon, pero babalik at paulit-ulit. No. Repentance is that asking forgiveness from God and turn away from yung mga kung ano mang ginagawa na hindi kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ito din, yun na nga, yung lack of commitment, kaya mayroon din, may mga ganito din eh. Lalo na pag na-offend tayo sa ating kapatid, hindi natin maiwasan. But I tell you, there is no perfect church. There is no perfect kapatid because we have our own flaws. Each one of us has our own flaws. Yung kapatid na offend, di na magsimba. Sasabihin na sa bahay na lang ako, total nagpipray naman ako. No, hindi pa rin yun. At sasabihin pa naman, total kilala ko naman ang Diyos. The question is, kikilalanin ka ba ng Diyos? Kasi sinabi nga sa Matthew 7:21-23, many say, Lord, Lord, Lord. Pero ano ang respond ni Lord? I do not know you. Depart from me, you evildoers. So, marami, even Satan knows God. And he's shattered. No? So, marami, kilala natin ang Diyos. But the point is, kikilalanin ka ba ng Diyos? So, wag mong sabihin na sa bahay na lang ako, total nagpipray naman ako at kilala ko naman ang Diyos. No. Hindi pa rin yun. Kasi sinabi nga na do not neglect, do not forsake
assembling yourselves with one another. So yun it's one of the command na huwag nating pabayaan na magkaroon tayo ng fellowshipping. So, if yung isolate yourself, and magmumukmuk ka, yung magsisilpiti ka, silpiti is a sin. Yung magmumukmuk ka, dahil doon ka papasukin ni Satanas eh. Ay, tama ka dyan, anak. Hi, baby. Baby, yan. Tama yung ginagawa mo. Naku, yun doon. Masasaktan ka lang. Pag nagsisilpiti ka, doon umi-interest si Satanas eh. Doon nakakakita ng buta si Satanas. No? Yeah, yung paghili-hili ka pa ni Taning eh. Yes, baby, that's good, that's my girl. No? Ganun, paghili-hili ka pa niyan eh. No, ikaw naman, nagsisilpiti, katakanta ka ng maalaala mo kaya. Ganun. So, lalo ka nang nagmumukmuk. No? At lalo naman nagtatambling sa kasayahan si Satanas. Dahil nandun, nagsisilpiti ka na, dahil ayaw mo nang makita si kapatid mo. No? No, sometimes like this. No? Akala natin we are doing the right, but actually, nadala ka sa patibong ni Satanas. Do not look on your kapatid sa flaws ng kapatid mo. Dahil, kaya nga sinasabi ka, fix your eyes on the Lord Jesus. No? Kasi kung naka-fix ang eyes mo sa mata sa Panginoon, hindi mo makikita kung anong flaws ni kapatid mo eh. Hindi mo makikita anong ginagawa. Sasabihin mo, lalo na sa yung na-offend ka sa church, ayaw mo nang magsimba, maglipat na lang ako. Do you think the other churches are peaceful? No, because there is no perfect church. There is no perfect church. But if you focus your eyes on the Lord Jesus, hindi mo makita ang flaws ng church, ang flaws ng kapatid. Hindi mo makikita eh. Amen? Amen? Fix your eyes. Kaya huwag tayong maano sa yung kasi kung ang paningin mo nakatutok sa kapatid mo, sa flaws ng kapatid mo, doon ka ma-stumble eh. Ma-stumble ka, madadapa ka talaga kung titingnan mo yon. Because sometimes, no, ang kapatid natin, sino pa ba ang gagamitin ni Satanas? Hindi tagalabas. Na parang, because Satan want to drag us down, to keep us away from the presence of God, kaya gagawa siya ng paraan na mahila niya tayo at number one niyang gagamitin, kapatid. To belong to the people of God. Kasi kung ang gagamitin ni Satanas, tagalabas, walang impact sa atin eh. We are aware. Kasi yan, wala kasi hindi nila kilala ang Panginoon. Kaya hindi siya gagamit ng tagalabas. Gagamitin niya sa loob. No? Dahil malakas ang epekto sa'yo pag si kapatid mo ang nakakasakit sa'yo. No? Pero yun na ang entry point ni Satan eh. Yan na ang magiging ni Satan na makapasok siya kung saan ka nangihina. Doon na makakakilo si Satan, tataniman ka na, okay anak, tama lang yan, huwag ka nang magsimba. Oo nga, masasaktan ka lang doon talaga. Yung kapatid mo na yan, yung mga ganun eh. Alam mo na mga taktika ni Satan, akala mo siya, yung malumanay, pero very deceptive. Very deceptive si Satan. So we must be careful. No? So kung ano man ang may mga misunderstanding man tayo sa mga kapatid natin, huwag nating isipin na si kapatid mo, mga mga plot ni Satan yun eh. So do not look on the flaws of your brothers and sisters, but rather fix your eyes on the Lord Jesus para hindi ka maapektuhan kung anong ginagawa ng kapatid mo. Amen? Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya, consider your ways na hindi mananatiling destroyed or ruined yung temple na pinananahanan sa atin ng banal na Espiritu. Amen? Consider our ways through our actions, especially the way we speak, the way, lalo na minsan yung pananamit natin, kasi
nung time ako, sa pananamit natin, nakakaano din yan eh. Ibang ibang parang nadi-displace din ng Panginoon pag sa way tayo manamit, na may manamit, may nag-evangelize noon, ewan ko kung saan ko yun, may nag-evangelize, nanggaling kami sa Antillas, napunta kami ng Daura, may nag-evangelize. Ay, paano ba yung nag-evangelize na ganyan, tapos miniskirt, na pag tumuwad ka, ay, kita naman yung ngalang-ngala ng langit. Sabi ko, ay marami talaga ang mga kalalakihan na mainggan nyo. Pero nasabi ko nga kay Pastora Jimay, ano ba yung Pastora? Nag-evangelize sila, Pastora, ano man yung ano ba tawag nila dito? Spaghetti. At saka naka-minister na pag tumuwad ka, ang dami talaga mga lalaki sa likod. So, ganun ba yung mag-evangelize? So, we must be careful. Because sometimes, we must be careful not to become a mirroring Christian. You know what is a mirroring Christian? Through our actions, through our words, sasabihin ng iba na, yan ba ay Kristiyano? Ganyan ba ang Kristiyano? Sa ginagawa mo, makikita, doon ka mapupulaan or mapapurihan ang Panginoon or mapupulaan ang Panginoon because you are the living testimony. No? Kung talagang namumuhay ka na naaayon sa imahe ni Kristo, then mapapapurihan ang Panginoon. Pero kung namumuhay ka na mapupulaan ang Panginoon, kasi sasabihin, ganyan ba ang Kristiyano? Akala ko ba ang mga Kristiyano mababait? Akala ko ba ang mga Kristiyano ay malumanay magsalita? Kasi I experienced when I went to my hometown, to Leyte, there was an unbeliever and the other one is a believer. Nakipag-away si believer. Nakipag-away dahil nag-away yung mga bata is umano ang mother. Hindi natural, sabi ng akala ko ba ang mga born again ay mabait magsalita? Akala ko ba ang mga born again ay malumanay magsalita? So, doon makikita na through your words and your actions ay mapapurihan ang Panginoon or mapupulaan ang Panginoon. No? Kaya, we consider your ways. Mag-iingat tayo. Pag bubulay-bulayan, isipin nating mabuti ang mga ginagawa natin. Kung ang ginagawa natin ay makapagbibigay ba ng kapurihan sa Panginoon or mapupulaan ang Panginoon. That is a mirroring Christian. Kasi tayo we are the living Bible. So we are living opposite, contrast sa Bible, then napapulaan ang Panginoong Hesus. Amen? So consider your ways. Yun ang sinasabi ng Bible. Consider your ways. In our actions, in our words, and even sa ating pananamit, dahil makikita doon kung tayo nga ba ay tunay na Kristiyano. Ito lang, dito lang, bago lang na nakahanap kami ng bagong place, no? Para pagdausan ng aming Sunday service. We found a new place, a better one than before. Spacious, little bit, not like, but this one is very spacious, but better than before. No, we found a place. But actually, I lost hope. I lost already hope na makuha namin ang place na to. Kasi when I spoke with the owner, he asked me to at least we have a Lebanese representative to sign with him. So I told him, our head pastor, our Pastor Gabi he is our head pastor, but he was now assigned in Australia. So he is now in Australia, and he cannot come personally to sign with us because he told me, I would like to sign with him personally. No, because he wants a Lebanese, because we are foreigners, they're afraid that we will run away. So I want to sign with him personally. So I already lost hope.
And when I saw the place, really, we like it because it's a little bit spacious than before. But September 13, he called me. I already lost hope, so we are looking for another place. He called me. Okay, Sister Cecilia, I decided to rent you my apartment. I decided. You know why? Because I could see that you are truly the people of God. Because I am with a worker. I could see that you are the truly the people of God. And I trust you. So it's okay, I agree that I will sign with you. Me, not a Lebanese. Amen? And for God's glory and honor, nakuha nga namin ang apartment. Nag-sign sa amin for the glory and honor. Kasi sabi ng Panginoon do not be afraid, do not be discouraged, for I am with you. I will never leave you nor forsake you. So as long as we are doing for the glory of God, He will provide for us. He will stay with us, and He will never leave us nor forsake us. Amen. Although it's impossible, no, we thought it was impossible because they need a Lebanese representative, but there's nothing impossible with God. Amen. So we successfully signed the contract. Amen. Hallelujah. And the owner was very nice. The word, because what he said, that I could see that truly you are a people of God. Amen. That is what we should do. No, na wherever we may go, whatever we do, dapat makikita ang imahe ng Panginoon. Hindi yung mapupulaan ang Panginoon. Because we are the bearer of the image of the Lord Jesus Christ. Amen? So we must be careful. That's why consider your ways. Consider your ways. So, although sinabi nga dito na sa mga actions, bakit nag-withhold, God withhold all the blessings because of our own actions. Because He might be displeased of what you are doing. So kaya nga sinabi niya dito na he who earns wages to put into a bag of holes. Mayroon pa dito, you look much, but indeed, sa chapter 9, you look for much, but indeed it came too little. And we brought it home, I blew it away. No? Why? Says the Lord, because of my house that is in ruins. Where every one of you runs to his own house. So, kaya nga, walang pagpapala na ibinubuhos ang Panginoon because His house remains ruined. Nakikita ng Panginoon na napapabayaan pa rin ang kanyang templo, which is you. Amen? Amen. So, we must be careful. Consider your ways. That every actions you are doing, it please the Lord. Amen? Amen. But still, the Lord is a gracious God, a loving God. Although we are stubborn, but He is still, He is the one who make a way na ma-reconcile tayo or ma-remove yung hindrance ba nung blessings na ibubuhos niya. He is still the one who gave a way, who provide a way na ma-reconcile tayo. Kaya makikita natin dito, the solutions of all those misfortunes, ang Panginoon pa rin, it's still God who gives the instructions. It's still God who gives the instructions, although we are stubborn, but still Panginoon nagpakita that He loves us so much that He
don't want that we remain in ruins. So, He gave these instructions, the solutions of our misfortune. Sinabi nga ng Panginoon, consider your ways. Number one, go up to the mountains. Go up to the mountains. You know, the mountains symbolizes the presence of God. No, because when God called Moses, He asked Moses to go up to the mountain. When the Lord Jesus prayed to the Father, He went up to the mountain to see the presence of God. So, ito na. Go up to the mountain. This is the number one solution. It means that humakbang ka na. Huwag ka nang mananatili kung anong sitwasyon meron ka. Kung sa noon ikaw ay hindi pa nag-i-involve sa gawain ng Panginoon, mag-move forward ka na. Mag-participate ka na. Magbigay ka na, ibigay mo ng commitment mo sa Panginoon. Go up to the mountain. It means it's you na mag-move forward ka na. Sabi ko nga sa mga anak-anak ko sa do not let yourself to be a tungangers and opoers. No? Nanatili lang na magbubutas ng upuan. No, you must move forward. It means na huwag ka nang saka na lang pag-ready na ako, saka na ako kikilo, saka na ako mag-contribute, mag-involve sa gawain ng Panginoon, pag-ready na ako. Kailan ka pa maging ready? No? So mag-move forward ka, huwag ka nang manatili kung kung 20 years ka nang nagiging believer, ay wala ka pa rin ginagawa, wala ka pa rin silbi, ay naku, nakikinabang ka lang sa pagpapala na ibinigay sa iyong Panginoon, but you don't want to contribute. You don't want to return the blessing na natatanggap mo. Pero dapat, kaya nga, go up to the mountain, it means mag-move forward ka na. Umalis ka na dyan sa comfort zone mo dahil nabubutas na yung inuupuan mo. No? Umalis ka na. No! Gawin mo na kung ano ang purpose ng Panginoon sa'yo. Which is His original design is to be fruitful and increase in number. Amen. And His purpose kung bakit ka tinawag ng Panginoon para ma-fulfill mo ang Great Commission. Amen. That is His number one command, the Great Commission. Hindi siya nakikiusap na pakiusap naman, humayo naman kayo. Para maraming mga kapululuwang magbalik loob sa akin. Hindi. Go and make disciples. No? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi siya nagsabing pakiusap, humayo na kayo. But He said, go and be my witnesses in Acts 1:8. You are my witnesses when the Holy Spirit comes on you. Amen? Amen. So He said, go. Not please go. But with a command, with an authority that go and make disciples. That is what is His original design of you. To be fruitful and increase in number. Yung mangalap ng mga kaluluwa. Mga soul winners. Soul winners. Amen? That's become fruitful. Mayroon kang na-contribute sa gawain ng Panginoon. Not necessarily na maging preacher ka. Not everybody become a preacher. Not everybody become a worship leader. Sometimes we have this character. We have this attitude, no? Mas maganda naman ang boses ko sa kanya. Bakit siya ang naging worship leader? Mayroon tayong mga karakter na ganyan. No, mayroon tayo. Mas maganda namang akong kumanta, magandang boses ko. Bakit siya naging worship leader? Hindi yun ang tinitingnan ng boses mo, hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon. Ang puso mo, if you are truly have a worshiping heart, kaya yun ang kaya ka ina-appoint ng Panginoon na maging worship leader because of your heart, not because of your voice.
hindi pa rin yan tanggap sa Panginoon. Kasi maraming magagandang boses. Pero bakit hindi pinatatayo? Masasabi ko lang, no? Sintunado ang boses ko. Sintunado ang boses ko. Nung first time na nung hindi pa ako naging leader, first time ako pinag-closing song ni Pastora Jemima, ang nagbisita pa namin noon si Sister Reyes. Di ba magandang boses si Sister Reyes, di ba? Yung pagkanta ko ba naman ay talagang kumano talaga. Pero sabi naman ni Pastora Day, as long as you have the availability at saka yung puso mo talaga ay for the Lord, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. At gaano ka kasintunado, na glory of God, naging worship leader ako. No? Hallelujah! Not because I have a nice voice. Napakasintunado ko. But for the glory, as long as ang boses mo or ang purpose mo is to glorify God, itutuwid ni Lord yun. Nakakatulog na ako. Nakakasabay na ako. Imagine, kakanta ka, sasabayan ka ng piano, sasabayan ka ng mga instruments. Talagang sa unang ano mo dyan, talagang pero, because you are doing it for the glory of God, naku si Lord ang higigos niya. Itutulong ni Lord yan at masasabayan mo na yung mga instrumento. Amen! Mayroon pa. Praise the Yung, lalo na, maraming nag-look down sa mga preachers. Maraming. Hindi yan maiiwasan. Many who look down the preachers because sinasabi nila, I am better than them. Because I am more educated, I graduate, I study Bible, theology or something, but she did not become preacher or she had not been appointed as the leader. Kaya nilulok down na ang mga preachers dito kasi sinasabing mas magaling pa ako dyan dahil teacher ako. Mas magaling ako. May mga ganun, di ba? Mas magaling ako kasi may pinag-aralan ako. Pero hindi naman tinawag ng Panginoon ang mga degree holder. Na ang tinawag nga ng Panginoon ay ang mga low lives. Mga mangingisda na tinawag ng Panginoon. Amen? Hindi niya tinawag ka, oy, engineer ka, preacher ka. Oy, abogado ka, preacher ka. Hindi niya tinawag ang mga ganon. No? Kaya minsan ba, nilulok down tayo, na mga messenger, nilulok down tayo because mas magaling silang mananalita, magaling sila dahil educated nga sila. But the fishermen, the disciples, the apostles, has no, except Paul, he was an educated man. But yung iba, mga mangingisda lang, mga manggagawa lang, mga simple, ordinary people. Pero ginamit ng Panginoon. Why? Because He uses the weak to shame the wise. Dahil yung mga wise kasi akala nila magaling na sila eh. Yung mga pag pinag-aralan sila na eh, marunong na sila. Kaya sometimes we have this competitive attitude ba? Na sana ako dyan, kasi mas magaling ako. Mayroon tayong mga attitudes na gano'n. Lalo na yung mga educated, mga na sometimes, ayaw ko yan kasi yan ang preacher. Ano naman yan, boring. Actually, do not look down. Do not look down on the preacher. Mas pakinggan mo ang Word of God. No? Because the Word of God has the power. No? Huwag mo tingnan yung nag-deliver ng mensahe, yung mga mensahira. Huwag mo tingnan yung salita at nilalaman ng salita ng Diyos. Yun ang pakinggan mo. Because the Word of God has power to change lives. Amen? The Word of God has power to transform you. Amen? So huwag niyong titingnan kung sino itong nandirito. Huwag niyong titingnan kung sino sa kapatid na nagsasalita. Yung salita ang namnamin, yung salita ng mensahe ng Panginoon ang pakinggan natin. Na kung may natutunan ba tayo na mga aral.
Amen? Huwag si kapatid ang tingnan mo. Kasi kung si kapatid ang titingnan mo, babagsak ka talaga. Babagsak ka. Lalo na kasi yung mga educated na mga matataas ang nila eh. Matataas talaga ang tingin nila sa sarili nila. No? So nandoon yung bang competitive attitudes na nakipag-compete siya na mas magaling ako sa kanila. Lalo na yung halimbawa, mga music team. Actually, hindi lahat magiging drummer, hindi lahat magiging maradaling sapan. But we have a different talents na pwede nating ma-share para sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, ito nga ang pangalawang solusyon na para ma-reconcile tayo sa Panginoon, para ma-restore yung ating temple, is yun, sabi niya dito, kasi number 1, sinabi niya, go up to the mountain. It means move forward. Huwag kang manatili kung anong ginagawa mo sa ngayon na wala kang contribution sa ministry ng Panginoon. At sinabi niya dito, and bring wood. Bring wood. It's not only an ordinary wood. It is an spiritual wood. No, amen? It means, bring your gifts to the Lord. Kung anong gift na ipinagkatiwala na, because each and every one of us has talents. Lahat tayo, each and everyone, pinagkalooban ng Panginoon ng talento. So, yung talento na yan, ibalik mo sa Panginoon. Hindi ka man hindi ka man na-appoint as a preacher, hindi ka man na-appoint as a music ministry, pero maraming talents na mayroon ka na pwede mong ibahagi sa gawain ng Panginoon. Kung magaling ka magluto, di pagluto mo ang buong congregation. Amen? Isang ambag mo na sa gawain ng Panginoon. Maglilinis ka ng kubeta, huwag mong sabihin na tagalinis ka lang ng kubeta, napakababangurin mo. Ambag mo yan sa gawain ng Panginoon. Amen? So whatever you do, for the glory of God, ay ambag mo sa Panginoon. That is your gift. Huwag mong sabihin na napakababa naman ang klase ng ginagawa ko. Tagalinis lang ako. Minsan magrereklamo pa, ako na lang lagi naghuhugas ng plato. No? Minsan nagrereklamo tayo eh. Ako na lang lagi. Di ba naglinis na ako ng kubeta last week? Minsan may mga ganon tayo. No, do not compare yourselves. Because each of one, hindi kasi lahat ng ginagawa natin ay nagbibigay glory sa Panginoon. Kahit sa maliit na bagay na ginawa, dampot ka man lang ng mga clinics na nagkakalat, nakapagbibigay na ng glory sa Panginoon dahil pinananatili mo ang bahay panambahan niya na malinis. So nag-aambag ka. Huwag mong iwas, huwag mong sabihin na sila na lang. Dapat ikaw mismo nag-involve ka sa gawain ng Panginoon. Bring your words. It means your talents and your gifts, bring it back to God. Amen? At sinabi na nga dito, number 3, sinabi niya dito na and go up to the mountains and bring wood and build the temple. Amen. And build the temple. We all know that we are the temple of the Holy Spirit. At sinabi na niya sa Romans 12:1, I urge you, brother, offer your body as a living sacrifice. Amen. So, because we are the temple of the Holy Spirit, dapat i-rebuild natin ito through the help of the Holy Spirit, na through these bodies, in these bodies, ma-fulfill ng body na ito, ng temple na ito, kung ano ang original design ng Panginoon para sa iyo. Kung ano ang purpose ng Panginoon para sa iyo. Build that temple, no? And we cannot do it by our own. Dapat ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Amen? So, if we rebuild our temple, if we want our temple to be rebuilt, dapat iwaksi na natin. Iwaksi na natin yung mga bagay, mga
ating templo. Kasi ito na nga sinasabi nga, you offer your body as a living sacrifice. Amen? So dapat iwaksin because ang Panginoon natin is a holy God. So His temple should be holy para siya ay makaupo sa trono ng ating mga puso. Kasi kung nandun, paano makakaupo ang Panginoon sa trono ng ating mga puso kung puno-puno ito ng karumihan? No, He cannot dwell in us, in this temple, kung ito'y punong-puno ng karumihan. So, amen. So, dapat, if we want our temple to be rebuilt, iwaksin yung mga bagay, yung mga bagay na nakakahinder kung bakit hindi tayo tuloy-tuloy na makalapit sa presensya ng Panginoon, mga bagay kung bakit ayaw mong magsimba dahil minsan kasi sinasabi na nahihiya ako dahil may nasa kasalanan pa ako. Eh kung hindi mo surrender nga sa Panginoon, hindi ka talaga makalaya. No, wag tayong mahiya. Kasi sinabi ng Panginoon, I did not come to the righteous, I come to the sinners. Amen? So we are, walang righteous. No one is righteous. No one is righteous. Na-justify lang tayo through our Lord Jesus Christ, of what He did on the cross of Calvary, by accepting Him and acknowledging Him as our Lord and Savior. Kaya tayo na-justify, no? So no one is righteous. Pero maging righteous tayo in the eyes of God kung tayo ay nagpasakop na sa Kanya. At nasunod natin, na-fulfill natin kung ano ang plano niya para sa atin. Amen? So, at saka huwag naman tayo ma-discourage, no? Na, kasi ganito ako, huwag tayo ma-discourage. Kung this message might be a rebuke, no, but kung natamaan ka man sa message na ito, it means God loves you. Kasi nag-minister ang Panginoon sa iyo. Nangusap ang Panginoon sa iyo because He loves you, that He wants to change you from glory to glory to glory to glory. Amen! Hallelujah! Kaya huwag natin ikasasama ng loob kung ano ang maririnig natin na salita ng Diyos dahil it's for our own good. The words of God is for us. Para tayong mamuhay na naaayon sa Kanyang pattern, na naaayon sa Kanyang design, that we will walk according to His pattern and His will. Amen? Amen. Kaya nga sinabi dito, pag nung matupad na ng mga remnants, yung pag-build ng temple, ano ang sabi ng Panginoon? Kung ma-fulfill na, yung naibigay na lahat ng mga instructions ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, sinabi na, that I may take pleasure in it, I may glorify. Amen! So lahat ng ginagawa natin na nakapagbibigay kasayahan sa Panginoon ay nakapagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Ano man ang ginagawa natin, maliit man na bagay, ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya, yan ang masasabi ko mga kapatid ko sa Panginoon, whatever you do, whatever you say, do it for the glory of God. Amen? Amen! Hallelujah! This is ito ang contents ng Book of Haggai that emphasizing yung our priorities in life na dapat hindi natin ma-neglect yung gawain natin sa Panginoon. Especially, His temple, yourselves, ourselves, me and you, na hindi natin mapabayaan ang templo na ito because dito nananahan ang banal na Espiritu. Amen. Kaya dapat consider your ways. Dapat alagaan natin ito. Because our God is a holy God, dapat mananatiling holy ang bali na ito, ang templo na ito ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Glory to God. Amen. Praise God. Kaya, magtatapos na po tayo. At dito nga makikita nga, ano lang ito, pangdagdag ko lang na,
tingnan mo nga nung matapos na nga nila ang templo, makikita natin dito na dito sa chapter 2, makikita natin na yung glory ng Panginoon, dito makikita natin dito that the glory of God, di ba, nag-ano sa templo, and the seventh month on the, and how do you see it? Sinabi nga dito ng Panginoon, did you see this temple from before? No, ang glory ng temple before. Pero sinabi ng Panginoon that the glory of this later temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place, I will give peace, says the Lord of hosts. So it means, yung temple natin ngayon, which is yung templo na nasira noon, ang temple na na-restore ngayon ay mas greater pa than the temple from before. So it means, mas greater ang buhay mo sa ngayon na ibinigay mo sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Praise you, Lord. So, let us pray. May natutunan ba? Amen! Huwag niyo akong batuhin kung may na-offend, ha? Amen, and glory to God. Amen, hallelujah. Hallelujah, praise your holy name, O God. Glorify your name. Hallelujah. Thank you, Father, for to this message, O God. Thank you, Lord. And I pray, O God, na and I believe, Lord, na may natutunan nga ang mga anak mo sa oras na ito, Panginoon. I pray, O God, that they will walk according to your plan, according to your purpose, according to the pattern that you designed for them, O God. And I pray, O God, we, that the temple of your Spirit, Holy Spirit, Panginoon, ay manatili nga, Panginoon, ma-restore nga, Panginoon. Kung sakali man, Lord, may nakikita ka, lalo sa congregation, sa community na ito, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, na medyo nag-struggle pa, Panginoon, na mag-commit ng kanilang buhay sa iyo, Panginoon, dahil nakikita mo, Panginoon, na mayroon pang mga bagay, Panginoon, na nakagapos sa kanila, Panginoon. I pray, O God, na set them free, O God. Set them free from the bondage of this sin. Set them free from the entanglement, Panginoon. At kung sakali man, Panginoon, kikita mo na nahihirapan sila, Panginoon. Lord, stretch your hand, Panginoon. Your loving hand. And I pray, O God, na by the power, Lord, by the power of your name, na ma-release ang anak mo ito, na maaaring na-entangle sa isang bagay, nahihirapan man siyang makawala, Panginoon. I pray, O God, na ikaw, Panginoon, ang gagawa ng way, Panginoon, para makalaya ang anak mo ito, Panginoon, upang maibigay na niya ng buo ang kanyang buhay sa iyo, upang ma-restore ang templo na kanya na pinaghahanan mo sa kanyang buhay, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May mga reluctancy pa man, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. I pray, O God, na send the fire of your Holy Spirit, O God, upang mag-init ang mga anak mo ito, Panginoon, at magkaroon ng desire sa kanilang puso, Panginoon, to serve you more and more wholeheartedly, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pour out, and send the fire of your Holy Spirit, and rest in each and every one of them, God, at mag-iinit ang bawat isa to serve you, Lord, God, that they will give their lives, they will offer their lives as a living sacrifice to you, Lord, para ma-fulfill nila kung ano man ang plano mo sa buhay nila, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, send your fire. Send the fire of the Holy Spirit. Send the fire of the Holy Spirit. At manahan ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At ang mensahe na ito, Panginoon, na kanilang narinig, Panginoon, silyuhan mo ito, Panginoon, ay pagkakadaan.
upang mananatili ito sa kanilang isipan at sa kanilang puso at mamumuhay, Panginoon, ang bawat isa ng naaayon sa plano mo at kalooban mo para sa kanila. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Lord. And I pray, O God, that the love, unity, pagkakaunawaan, pagkakaisa ng bawat isa, ng congregation ito ay mas magtutumibay pa, Panginoon, because you are the center of this ministry. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bless each and every one of them, O God. That as they are going to depart from this place, ay matataglay pa rin nila ang glory mo, Panginoon. Makikita na nakakasalamuhan nila, Panginoon, ang imahe mo sa mga buhay ng bawat isa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise your holy name, O God. Glorify your name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.